So ito mga quiz, may tanong ako sa inyo. Sana may sumagot. So sabi kasi sa YouTube and kung sino-sino mang mga influencer, laos na daw yung AI automation. Anong take nyo doon? Sino pwedeng sumagot? Lalo na yung mga batikan dito. Anong masasabi nyo doon? Ay, si Rowan pa pala. Di ko pa natanong. Yung si Rowan, ano? Kumusta? Yeah. Actually, I'm a newbie. Kanina lang ako nag-purchase to ano natin. And na-notice ko kasi doon sa demand sa market is even let's say for example, bookkeeper or executive assistant, leaning toward na yung mga clients sa someone na merong knowledge pagdating sa automation talaga. Which Yeah. is, mahirap siya i-explain sa mga candidate kasi hindi mo naman pwede sabihin sa mga candidate na lagi naghahanap yung client namin ng tawag dito, na may mga automation, something ganito, ganyan. So, laki talaga ng demand nung automation and lahat ng nasa courses o quiz RJ is talagang yun yung Andun. hinahanap din sa VA agency na pinagtatrabahoan ko. Eh, di ko alam kung nagpo-post kayo ng mga job posts regarding AI automation na. Kamusta yung number ng applicants pagka may mga ganun? For AI automation, ang na-notice ko lang sa mga number of applicants, iilan lang talaga. Yan. Yan ang Masakit sinasabi ko. Yun. masakit sa ulo maghanap ng may background pagdating sa automation since parang iilan lang, konti lang talaga yung demand. Masakit siya sa ulo. Oh. Yung ano, yan. Ayan yung ano. So, connected yun sa tanong ko kanina. So, sabi ng mga YouTuber daw, taos na raw yung ano, AI automation is dead. Ano yung masasabi nyo doon? Mukhang malabo mangyari. Even ako, nasa recruitment na ako or VA agency company, but na-notice ko before ako mag-resign is, sabi ko, kahit sino nakaupo, kakabahan kapag wala kang AI automation background. Kung Mhm. ano yung kahit anong position, let's say bookkeeper, executive assistant ka man, or customer service representative, and so on and so forth, kung wala kang background sa AI automation, mapapalitan at mapapalitan ka. Yun lang. So, malabong mawala yung demand ng AI automation nowadays. Yes. Saka ano, yung kinikwento ni Kuya Rowan, narinig ko na to last year pa. So, merong nag-enroll kasi sa amin, bookkeeper siya. Tapos, ang kwento niya, post daw siya ng job post sa OLJ, AI automation expert. Ang nag-apply, siya ano lang, siyam lang, siyam sampu. So, imaginein mo, di ba? Ang daming demand, ang konti ng supply. So, ito kasi mga YouTuber na to, kung ano yung inaano pinagkakalat eh. Siguro ang scenario is, pwede siyang tumahimik muna sa YouTube. Baga, hindi na siya trending sa YouTube. Pero sa totoong buhay, pagka naghanap ka ng work, andyan pa rin siya eh. Napakadami pa rin. Tama ba mga kuys? Yun nga, sinasabi ni Kuys Rowan from ano na rin siya. Galing siya ng VA agency. Siya na mismo nagsasabi and na-encounter niya na hindi totoo yung mga chismis na yun mga kuys. Gusto ko lang mapag-usapan para lang may mapag-usapan tayo. Pero kasi yun yung FAQs sa page. Totoo po ba ano? Saturated na ba yung AI automation? So, based sa sagot ni Kuya Rowan, parang hindi pa talaga. And mas tataas pa yung demand sa tingin ko in the upcoming years kasi ang AI nag-evolve eh. So, 'di ba, may ano nagkaroon ng cloud code, mga ganyan. So, yung automation, actually yung automation nandiyan na yan dati pa. Di lang talaga napapansin. Since 2018, 2019, 2018 yata si Zapier nabuo, tapos si Make ganun din. So, pumasok yung mga yan. Actually, pwede ka na mag-automation kahit Python. Though, hindi ako marunong mag-Python. So, JavaScript kasi ako. So, bago pa nauso yung mga no-code tools na yan, meron ng automation dati pa. Such that, mas sumikat lang siya ngayon dahil nag-boom yung AI. So, nag-rebrand, kumbaga, nag-repackage, naging AI automation. So, hanggang ngayon, nandyan pa rin yung mga demand, kaya huwag kayong maniniwala sa mga nagsasabi na. May mga, ano pa ba? Meron pa bang gustong magdagdag? Si Quiz Del, pwede ka bang magsalita? Dito, Ayun, Kuis. ayun. Ano yung masasabi mo doon sa sinasabi nila na ano ng mga vlogger na AI automation is dead? Wala yun, Kuis. Sabi nga dito sa comment is, kakastart pa nga lang ng AI, pinapatay na agad nila. Siguro mga inggit lang yung mga yan. Hindi, Kaya pwede lang nasasabi sabihin nila. ganun, pero tayo, dito na lang tayo para konti lang tayo. Oo, Sabi nga ni Ate tama. Angela eh. Tama lang pala yun para wag First, na may tayong madagdagan. may ano, may yung sinasabi nilang YouTube automation na patay na. Yun yung mga na gumagawa ng content na AI Mm, na mababa na yung views or something. mm. Tapos
Oo, yun yung namamatay, hindi yung sa AI automation sides ata. Hindi kasi pagkakasabi, AI automation is dead. May nakita akong video doon, share sa group. Yun, ang daming na-curious, ang daming naniwala. Mangyayari, magiging ano ka, FOMO ka or FOMO, fear of missing out, kaya kung ano inaaral. So, kakaaral mo na ng ganito, aral ka na ng bago. So, mangyayari kasi pagka ganun yung galawan mo, mababurnout ka agad nun, mapapagod ka kakaaral. Then, di ka na makakuha ng client. Parang ang So, kakilala ko isang taon na nag-aaral eh. oh, dito, ano eh, isang taon nang binubuo yung portfolio, pinapaganda yan. Isang taon na Ay, siya, mag-apply portfolio pa kung rin niya. aral. Pero ngayon, wala na siya dito, hindi na siya ano. So, Okay. para mapatunayan pa yung statement na yan na false. Tingnan natin sa Upwork. Check tayo. Kakaayos ko lang ng profile ko actually, yan, no. Meron na mga binago dito eh kasi mawala na yung ano, specialized profile sa Upwork. So, kaya nagpalit na ako ng mga kung ano-ano dito, ayan, no. Yan, nagpalit ako ng title, ayan, no. Yan, itong dalawa na to, mawawala na yan. Isa na lang yan. So, ayan, bagong optimized. So, check natin. Yan, ito. May filter ako dito. Ayan, AI automation. Tingnan natin. Ang dami pa rin. Ito, AI powered go high level. Ano lang, less than 5 lang, oh. Sendan nyo to. Tingnan natin yung kailangan niya. 2 years, go high level. Send link sa Zoom. Ayan, bonus experience. Sabi dito, kung marunong ka daw sa API and webhook, you've connected go high level sa Zapier, Make. Yan yung sinasabi ko kanina, di ba? Na ngayon yung mga job post, hindi lang go high level yung hinahanap. So, dapat marunong din kayo sa Zapier, Make, N8N. Send link, teka, send ko. Kayo na lang bahala dito. Australian pa yan, no? Morning, yung mga paborito kong client eh. Kasi morning lang ako. Eh. Yan. Ganyan. So, ano yung sinasabi nila na laos na daw? Ang dami eh. Tingnan natin sa online jobs. Online jobs. Ayan. Login. Job board. N8N, sabihin natin. Yun. Ito, mga low baller nga lang yun nandito. Ito, $10 to $20. So, ano ba to? Ito, technical automation. $10 per hour. $2,000 per month. GHL, N8N. Yan, Ang daming ito, $15 to $30 per hour. Ito, ML engineer, AI automation architect, advanced N8N system engineer. Yan, napakadaming demand mga quiz. So, pwedeng hindi na siya umingay sa YouTube kasi may mga cloud na ganyan. Pero andyan pa rin yung demand eh. Napakadami pa rin. Meron pa bang gustong doon, magdagdag ng kanilang mga thoughts. Meron tayong special link dyan mga kuys sa description box para makakuha ka ng subscription sa Hostinger for N8N self-hosted, which you can get 69% off sa subscription sa Hostinger for N8N. Check natin and click natin tong choose plan. So ito KVM2, that's $549 per month, and ito na yung specs niya. So 2 vCPU cores, 8GB RAM, 100GB NVMe disk space, 8TB of bandwidth. So okay na yan for your N8N instance. So, choose plan. So, as you can see, andito ka na sa checkout and ang total niya is 14,757.12. So, para mabawasan pa yung total amount mga quiz, gamit ka ng coupon code. So, click mo to, lagay mo dyan, TechVA. Click mo yung apply. Yon. So, nakabawas ka ng 1,317.60. So, that's total of 13,281 na lang for 2 years subscription ng N8N self-hosted server sa Hostinger. If you divide that, it's around 500 pesos per month, mga ganyan. So, sobrang mura, di ba? Pero kung ayaw mo naman ng 24 months, nagana rin yan sa ating 12 months, no? So, ayan, bale, meron ka pa rin 10% discount, which is 754.80. So, that's total of 7,608.38 per year, no? So, as you can see, that's 566 pesos na lang, no? Per month. Compared mo sa N8N sa cloud, no? Which will cost you around $60 per month kung N8N cloud ka nag-subscribe. Directly sa N8N
N8N yun, mga kuys. So, sobrang laki ng difference, di ba? Then, meron ka pang mga add-ons dito na optional lang naman, no? Kung gusto mong i-avail, okay lang din naman. So, kung may budget ka, itong ready-to-use AI, meron kang Nexus.ai credits, tapos meron kang Oxylabs AI Studio credits for instant web search, then itong daily backup. Then, pipiliin mong server is yung pinakamababa. So, dito sa atin, Malaysia yung pinakamababa, ano, kasi yan yung pinakamalapit. So, kaya maganda na Malaysia yung isetup mo dito or piliin mo. Tapos, sa OS, obviously, N8N. So, okay na yan. Then, pag okay na, click mo lang yung continue, no? So, siguro mag-login ka na lang via Google, no? Tapos, enter email and password, tapos checkout ka, no? So, ngayon, mag-checkout muna ako, no? Ayan mga kuys, so nakabayad na ako, no? So, click mo lang yung get started. So, ayan, bale, gagawin mo is create a root password. So, siguro set ko yung password ko. Yan. Tapos, next. Additional features, libre lang naman daw tong malware scanner, no? So, i-ano nyo na, no? Finish setup. Sama nyo na yan. So, sabi dito, this will take about 5 minutes, no, mga kuys. So, feel free to leave this page. So, pwede naman. Tapos, balikan nyo na lang after 5 minutes, no, mga kuys. So, ayun, pag clinic mo yung lead kanina, mga kuys, mapupunta ka dito sa window na to. Then, sabi niya, status is running. So, ibig sabihin, okay na yung ating server, no, mga kuys. Click natin yung manage. So, tingnan natin kung working na talaga siya, no? So, skip, close. Bale, ito na yung ating N8N server na VPS sa hostinger, no? So, para ma-access mo yan, copy mo to. Tapos, new tab ka. Tapos, type mo muna N8N. Tapos, tapos, yung server address, no? Yung kaninang kinopy nyo, no? Tapos, so, ayan na. Yan yung N8N nyo, no? Yan, bali, next mong gagawin, setup mo yung email, first name, last name, saka password, no? So, setup ko na yung sa akin. Ayan, so natapos mo na yung initial setup, no, mga kuys. So, click mo lang yung get started. So, bale, mag-listen dyan ng free license key dun sa email na sinetup mo kanina, no. So, click mo lang yung send me a free license key. So, tapos obviously, punta ka sa email mo, no. Ayan, syempre, pagka na-receive mo na yung license key mo, no, syempre, copy mo yan, no. Medyo matagal lang siya mag-send, mga kuys, so hintayin-hintayin nyo lang. After nyan, balik ka sa N8N mo, tapos punta ka sa, bale, click mo tong pangalan mo dito sa lower left, tapos click mo yung settings, tapos enter activation key, tapos paste mo yun, no? So, activate. Bale, activated na yung N8N instance mo, no? You're on the community edition, sinasabi dito. So, ayun mga kuys, that's it for our N8N server sa hostinger, no, na VPS. So, sobrang mura, 330 pesos per month, tapos meron pang kasamang domain. Tapos, pagka nag-subscribe kayo into 12 months, makakuha pa kayo ng 10% discount by using our coupon code, no, TechVA, nakalagay dyan sa baba. Ideal to kung sobrang dami ng automations na ginagawa mo, no? Or kung meron kang client na gustong mag-setup ng self-hosted server, ito yung pinakamura sa pinakasulit para sa akin, no? Meron pang free domain, no? So, check nyo lang dyan sa domains nyo. So, nandyan lang naman yan, no? Ayan. Yan. Si Ate Angela, baka pwede ka mag-share ng iyong mga naiisip. Yan. Sa tingin ko, AI is dead because it's very much alive. Wow. Okay. Diba? Kasi kahit saan, Pero, either content creation, automation mismo natin, nagagamit siya, nag-a-assist sa atin. So, it's more on very much used siya. Pansinin nyo, ang daming AI na na-create monthly. Hindi lang ata monthly, weekly, nag-update sila. So, kung dead na talagang AI, bakit consistent yung pag-a-upgrade nila? Itong automation is hindi ito ganun-ganun lang basta mawawala kasi andun tayo sa pinapagaan ang buhay ng bawat isa, ng bawat businesses. Kasi yung trend ngayon, mas gusto na ng mga tao ng leisure, vacation mode, lifestyle, more on personal exploration. Hindi na kagaya ng mga 1900s na more on work, physical work. Kaya nga na-develop yung technology to help us. So, yung sinasabi nilang AI is dead kasi ang hirap nakasabay dahil consistent yung updates. Talaga, kung palipat-lipat ka, mag-upload code ka, magko-codex ka, magmamanus ka, Hermes, Nemo, hindi ka na makakapag-focus. Pag nawalan ka ng focus, walang progress. Dapat andun ka sa focus muna. Once na na-master mo na siya, pwede kang mag-add cloud code, for example, codex, for example, to help you more sa mga projects na gagawin mo pa. Sinasabi kasi nila yan dahil natatakot sila. Yung fear na mawawalan sila ng clients. Yung fear na syempre, yung ibang clients is gusto mabilis yung work. Doon sila natatakot. Which is dapat hindi. Kasi pabor din sa kanila yon. Mapapadali din yung trabaho nila, di ba? Pero yun nga, maybe the fear, yun, nagsisink sa kanila. Kaya nila sinasabi yun. Kasi kung Pagka Microsoft AI,
Kasi kung titingnan mo, yung mga lumang content creator, andun pa rin naman eh. Nag-program ng automation. Yun nga lang, in another way. Diba? Kagaya nga nung sinabi nung isa nating kasama, 1 year niyang binuo yung system niya na sinubukan niya sa Claude. 1 month lang niya nagawa. Diba? Mm. Doon pa lang makikita mo na. Pero syempre, hindi all the time iaasa mo kay AI. Kaya nga kailangan alam natin yung fundamentals kasi kailangan yun para mag-debug. Yun lang. Kaya yung mga bago, huwag kayong panghihinaan ng loob. Kung maraming rejections on the way, baunin nyo yun as learnings. Learnings para matuto. Kasi kailangan yun para mag-improve tayo, makaharap sa clients and everything. Kailangan yun sa buhay. Hindi lang yan sa work. Improve din natin yung personality natin. Lahat ng aspect maapektuhan. Pero nandun yung struggle kasi tao tayo. Hindi naman tayo Diyos na ganun lang. Hindi naman tayo si Thanos na, di ba, kayang gawin lahat. So, learning, patience, yun. Tsaka, manalig. May gumulay sa atin. Yan ang tatandaan nyo. Hindi tayo napunta dito dahil wala lang. May purpose kaya tayo napunta dito. Thank you, Ate Angela. And tao ka pala, akala ko AI ka lang. Ayan, si Ate Angela ang one of our admins na sumasagot mula umaga hanggang umaga. Hindi ko alam kung natutulog yan or ano oras natutulog yan. Laging Pag bago matulog, sumasagot pa yan. Tapos pagising ko, sumasagot pa rin. Umaga, hindi umaga. Mga ganyan. Sino pa pwedeng magsalita? Last na lang. Regarding dun. Ikaw, Kuis Michael, pwede ka bang mag-share? Michael Sumpay. Yes guys, good evening. Yun. Ano yung thoughts mo dun, Kuis, sa sinasabi nila na AI automation is dead? Actually, nung isang araw lang guys, may nag-PM rin sa akin ng isang client. Naghahanap pa rin ng automation eh. Yung system nila, gusto pa rin nila i-automate. So, paano naging dead ang automation if meron pa rin naghahanap na clients? May OpenClaw na daw kasi, OpenClaw, Hermes. So, yung mga NetN, ano na raw, patay na daw. Hindi, hindi rin guys eh. Kasi may mga clients din talaga na, na mas pinipili yung budget-friendly na setup. Yung mga tsaka flexible at the same time. So parang hindi rin ramdam na dead eh kasi may mga clients talaga na naghahanap pa rin eh. Hindi pa rin kumbinsido yun. For the lang siguro yun is for the views para kasi dami ng mga content sa YouTube na na pang automation eh. Eh nasasapawan siguro. Kung pang clickbaits na lang, kumbaga Oo, clickbaits guys. Yes. So, sa so far sa progress mo, kamusta yung demand ng AI automation sa nakikita mo? Marami ba, kumonti ba, or dumami ba? Experience ko ako wala akong experience wala akong experience sa AI automation specialist before. Hindi, sa nakikita mo, dito. sa mga job post ko Sa job post, ang dami ko kahit saan pumunta, kahit ultimo pagiging social media manager ngayon, kailangan na ng automation. Dapat may knowledge ka about automation. So, hindi mo talaga masasabi na dead to yung automation eh. Kasi need mo lang talaga siguro kunting aral pa para at least makahabol ka dun sa mga lumalabas na bagong tools tsaka process. Pero yung deads na word, wala rin. Ang dami pa rin kahit saan ka magpunta, ultimo basic na VA na trabaho, hinahanapan ngayon ng automation na skill eh. So, paano? Kailangan nila siguro mag-upskill kaya para hindi sila ma-deads. So, yun siguro. Content na lang siguro. For content, for sure. Okay, ayan. Thank you, Kuis Aldrin, may ka ba dyan? May masasabi ka pa doon, Kuis? Ayos. Last na lang. Ako- Thank you, Kuis Michael. Thank you pala. Ayun. Sige Kuis guys, Aldrin. thank you guys. On ka ng camera para mas pogi. Yun. Yan. AI automation is dead daw. Wala yung guys. Ano lang yun. Kumbaga, it's either clickbait or gatekeeping. Pero, ayun nga, nag-research ako kanina. Sabi nga ni Google, starting pa lang ng AI automations eh. Tapos sasabihin nilang dead. It's either lang yun. Kumbaga, alam nila kasi yung potential ng AI automation eh. 'Di ba? Like yung pwede nilang kitain is, kumbaga, sky's the limit eh. I think yung mga ibang content creator, YouTuber, most of them are parang gini-gatekeep kasi nila eh. Gini-gatekeep nila yung learnings, yung mga bagong tools, bagong resources. And then gumagawa sila ng other content na pwedeng maglayo sa talagang newbies or sa mga gustong mag-aral ng AI automations ng tamang track or ng tamang path. Ang take ko lang talaga ron is, yung unang pumasok sa isip ko is either talagang clickbait yun or nang-gatekeep lang sila. Unlike dito sa community natin na walang gatekeeping. So, ayun yung maganda. So, solid ka talaga, Sir RJ. Saka
Kakakuha ko nga lang ng client, di ba? Binayaran tayo ng 400,000 putik yan. Oo, di ba? Tas Anong dyan? Paldo, baka naman. Kakapaldogis lang natin. Yung iba, papaldogis pa Daming nagpo-post dun sa sumakses na GC. Doon sa mga Mm. bago kung gusto nyong ma-inspire or gusto nyong sipagin pa, magbasa-basa lang kayo doon. Marami dong mga kung ano-anong sharings ng mga sumakses. Yan. So, ayun lang, mga kois. Thank you, Kois Aldrin. Okay, Tapusin na natin to.